Hello guys! Welcome to my vlog! Another day, another vlog na naman po tayo. Nakikita niyo itong sa likuran ko. Ito po ay isang maliit na chart gawa po sa recycle sa mga plastic. At ito po ay kanilang inopen today at meron pong ikakasal. So kaya naman po sobrang dami ng tao ngayon. At swerte naman at nakadaan kami dito na plano namin pumunta dito. Kaya ito. Tingnan nyo mga inday, no, sobrang dami talaga ng tao at na-amaze sila sa maliit na simbahan na to. Kaya isusum ko na lang, no. Medyo nahiya ako kasi sobrang dami ng tao. So ito na nga. O, diba naman? Kaya kayo dyan, huwag yung itatapon yung mga plastic, ha. Ipunin ninyo kasi makakagawa po tayo basta kailangan lang natin na maging creative. Po lang po dito sa tulay na ito. Ito po ang pangalan ng tulay ay Elsborgsbron. At ang ilalim naman po niya, isusum natin, ito ay tinatawag nilang Stinaline oil. So yung lahat ng langis dito ay dito nila iniimbak. Especially po yung mga gumagamit ng mga barko. So dito po nanggagaling yung kanilang mga langis. At nililinis, kumbaga nire-refine lahat bago ilalabas sa market. So dito po nanggagaling, no, at ayun po yung kanilang pinakamin. Minsan kasi apat yung umiilaw diyan, ano, pag yung umaandar siguro at naglilinis sila ng langis. So ito po yung kagandahan dito dahil may sarili na po silang imbaka ng langis dito sa Elsborgsbron sa Gothenburg. Pero sa kabilang side makikita natin ang Eriksberg. So as you can see, a lot of buildings, mga apartment po yan na pag dyan ka nakatira, meaning you are rich person. So ayan po, kasi malapit sa dagat, tanawin sa dagat. Yun po yung pinaka-attractive dito, no? It's close to the seawater. You can see everything here. And also the ferry of Stinaline boat, this one. And also the tallest building in the Gothenburg. The tallest building in the Norden. Ibig sabihin po is Sweden, Denmark, Norway, and Finland. Ito yung building na to. So, ayan. Actually, I never been there inside, but I see closerly. And then the next here is Klippan, and this is made of plastic, recycled, but they made of house and making small charts inside the Klippan building. And there are so many tourist people to visit here because of the overlooking view and also the braids. Or my son is already bored because he likes to swim here. I told him very cold water. It's only seagulls can swim. This is the whole area close to the seawater, and this is only 1/3 of the Klippan. This is a very big place, but I already visit only this close to the seawater only. And the other side, a lot of hotel. Alam niyo ba mga inday, no? Natutuwa talaga ako dito sa tuwing nagsisimba kami dito sa church. Kahit saang church dito sa Gothenburg. After ng kanilang ceremony, ng misa, so meron talaga yung kape, kaya tea, mga biscuit. Basta kailangan mo talagang magmerienda. O, diba? Bago ka lumabas. Kasi nung una, nahiya talaga ako, no? Tapos, siyempre, sarado yung, yung church. So, habang nagsisimba kayo, sarado yan siya pag nagmimisa na. Ngayon, pauwi na kami. Do, kanya-kanya na kami ng uwi. O, sabi ba naman ng pare, wag mo na umuwi. Dahil meron tayong kape, meron tayong snack sa kabilang side. So, lahat ng mga pumunta dito at nag-attend ng ating misa, dapat uminom muna ng kape or tsaa o juice at kumain ng biscuit, sabi niya, dahil marami tayong ging prepare. So, sabi ko, ganito pala siya, no? Kaya sabi ko, amazing talaga.
Kaya ito, sabi ko, hala, tara, lakad tayo. Para makita ninyo yung kabuuhan dito talaga lang sa pinakasintro ng Klipan. Actually, mga Inday, no, may mga hotel. Ito, more on hotel, restaurant. Actually, mga Inday, no, mayroon pa talaga ditong restaurant na super mahal talaga yung kanilang order. Yung pagkain nila dito, kaya para lang to sa mga rich kid. Sa mga rich family. Yung mga poor family ay nako, pagilid-gilid na lang muna si Inday Bibs. Hindi pa kakayanin, no? Kaya dito na lang tayo sa Tanawin. Mabubusog na ako dito. Tara mga Inday, samahan nyo ako, no? Bilangin natin to yung kanilang mga yati. Kung makakayanan ba natin tong bilangin, kay sobrang dami. Halos wala na nga talagang space, eh. Dikit na lahat. Tingnan naman ninyo. O, diba? Sa Tanawin pa lang, mabubusog ka na. Tapos, mainit. Tapos, may hangin na malamig. Ay, swak na swak talaga sa panlasa. Ito siya, mga restaurant na ito. Hotel, restaurant. So, yan. Anong gusto mong inumin? Nandiyan na lahat yan. Pera na lang ang kailangan mo. So, dati, sabi ko dito, pwede ba maligo dito? Sabi naman ng aking jowa, ay hawakan mo muna yung tubig kung kaya mong mag-jump dyan. Kasi hindi yan katulad sa Pilipinas na kahit saan ka pwedeng maligo. So, siyempre, ang ginawa ko, tinistingin ko talaga, hinawakan ko talaga yung tubig. Ay, naku, matras ako. Parang naligas ako at aking kamay kasi nung pumunta kami noon, panahon ng Oktobre. Ngayon, August pa na. Kaya, twice talaga ang lamig niya, no? Tingnan nyo to dito. Mayroon ditong makikitang Beyond Bear na tinatawag nila. Ayan. White bear. Tingnan nyo mga Inday. Dito, isusum natin ng konti. Ayan. So, ito. So, noong panahon mga Inday, dito nakakarating dito yung bird. Mga ganting tao. Yung biyon. So, mayroon talaga ditong ganitong hayop. Kasi dahil konti pa lang talaga wala masyadong tao. Pero ngayon wala na. Wala pa itong tulay. Kasi build lang ito ang tulay sa mga 1970. So, sa mga 1414 pa, 1914 ay alam na yung mga tao, 1912. So, wala pa yan sa tulay, no? As in, wala pa talaga yan. Kasi sulok-sulok pa lang all sila over unang panahon. So, ngayon, high-tech na masyado. Kaya hanggang dito tayo, sabi ko, hanap tayo ng spot na pwede nating upuan para makita natin talaga yung At ito, tingnan mo. So, hormone nga orna. Ginawa ito siya, nung ilan to? 15 siguro minus 2022. 2023 na natapos. 500 years. 500 years na mga Inday. So, dito pa lang makikita na natin, na talagang matagal na talaga ito siyang ginawang pasyalan. Kaya, isa ito sa mga tourist attraction dito sa Gothenburg. Kaya siya dinadayo. At itong Klipan naman, ang tinatawag nyo, kaya tinawag nilang Klipan kasi mayroon ditong malaking bato na nabiak na kinat nila at ginawa nila, ang taas niya ay ginawang museo. So, ayan, ito na si Inday Beach. Sabi ko, tingnan natin to, no? Manginhas tayo dito sa ilalim ng tulay. At kung ano makuha nating mga shells. Kasi, ang daming mga shells dito. So, sawa ka lang talaga sa mga shells kahit saan. Pero ito dito, hindi talaga inaalaw nila na kainin. Kasi, ang dami talagang tao na pumupunta. At sabi nila, poison ito siya kung kakainin mo. Dahil siguro sa mga makina na rin na dumadaan, yung barko. Ayan. Kaya ito, mga lang. Yung mga seagulls na lang ang kumakain. Kaya sa si Bjorn, nagpagusto ng laro, tapon ng tapon sa dagat. Kinukuha niya yung mga bato. At yung mga bato dito, no? Ito siya, dito lang to na mga bato na biniak-biak, na kinat. Parang, parang siyang buhay na bato. Na, hindi talaga siya nadudurog, as in, kat ihampas mo yung, hindi katulad sa atin yan na may mga bato tayo na pag ihampas mo, bumibiak siya. Nagka-crack, ito talaga siya, solid talaga.
Parang granite talaga yung ano niyang klase ng pagkabato niya. Kaya yung mga ibon dito, no, sobrang tataba kasi sa shells pa lang na mga nakukuha nila ay healthy. Pero yung mga bandang malayo talaga na mag-travel ka na mga 2 hours by boat, dito yung mga boat, yung mga ferry boat nila dito. Ayan yung mga shells talaga na makukuha mo, katulad ng tahong, green shells na yung tinatawag, at yung oysters. Ayan. Nakakain talaga siya. Kaya kami, pag nanginginhas kami, pag gusto naming manginhas, at namimiss namin kumain ng mga lamang dagat, ayun. Nagdadayo kami ng mga tag 2 hours. Mula bahay hanggang doon na sa dagat. Para lang makapanguha kami ng mga pakinhasin. May mga crabs na maliliit. Ay ako, ang dami ko talagang nakuha nung nanginhas kami ng mga nakaraang buwan. Tapos ngayon na naman ang balik ko dito kasi nga super busy talaga siya mga Inday do. Kaya Saturday, Sunday lang talaga yung free time natin. Kaya ito kami ni Bjorn sinamantala habang mainit-init pa. Dahil mga next month hindi na natin, September na. So hindi na sure kung may makikita pa tayong araw kasi pag summer nga naman dito walang gabi. Kapag ka-winter naman wala namang summer. Walang araw. Puro naman siya dilim. Kaya, ito siya naman pag winter dito, hindi talaga masyadong pansinin ng tao, no? Wala talagang masyadong pumupunta dito kasi, siyempre, super lamig na. Pagkatapos, hindi ka rin makakalakad ng matagal dahil, anong tawag nito? Yaang, ma-slide ka. So, tingnan yung anak ko, nagubad na, gusto nang maligo. Kasi kala niya talagang kaya niya yung dagat. Sabi ko nga, malamig nga, hindi nga ito katulad ng nakaraang mga buwan na pwede kang maligo. Kasi ito siya naligo, parang 4 na bisis. Kaya ito si Inday Wave, hala. Dahil sabi ng aking jowakers, hindi makain yung shells, tinapon ko na lang, kaya ibon na lang ang kumuha. So, ayan, sayo-sayo muna tayo, no? O, diba, ang ganda ng view. Mapapasanaol ka lang talaga sa tigas ng katawan. Ay, naku, hala, sige, banat. O, yan. O, diba? O, may i-reels natin to mga Inday. Kakat ko na naman to. Para lang sa reels. Hala, sige, banat, bebe. So, nang habang pauwi na kami mga Inday, ito, naabutan naman namin yung Stena Line. Nakararating lang talaga. Kaya pumasok talaga kami dito, no? So, ito yung pinakasentro na sa baba lang, sa taas kami, kumbaga sa bundok na sa taas kami. At ito talaga yung natatanaw namin sa taas ng bundok. So, ngayon, nandito na kami talaga as in mismo sa port area talaga nila. Nasa loob kami ng tawag nito ng Stena Line sa office. Yung pinaka-information talaga nila kasi pwede kang pumasok dito, no? So, dito na rin yung mga galing sa Denmark. Makikita ninyo, no? Ayan. Nag-o-open na yung kanyang puwitan. So, tignan natin dito kung ano-ano yung mga laman nila, no? Actually, mga Inday, info ko lang ngayon. Noong unang panahon daw, hanggang ngayon, ito yung mga ginagawa nila. Yung mga product na wala sa Sweden, so, ini-import nila dito papuntang Sweden from Denmark. Tapos, ito naman, yung mga pagkain naman dito sa Sweden naman na wala sa Denmark. So, ini-import din nila papunta naman ng Denmark. So, parang palitan lang sila. Kaya ito, tignan ninyo. So, ayan, dahan-dahan lang talaga siya, no? Saka hindi lang naman pagkain ng kasamahan nito, may mga sasakyan din na mga nag-semester sila, yung mga nag-opisina na connecting yung kanilang lakad. So, may mga dala silang mga sasakyan. Or mga tiga rito sa amin na malalayo din yung uwian nila, may dala din silang mga sasakyan. So, ayan, mga Inday. So, dito mo makikita, ayan na, sugod na yung dalawang ayan, dalawang maliit na truck. So, titignan natin kung ano yung unang lalabas dito. Ito din yung first time ko na makita ko talaga siya. Kasi sa tuwing sumasakay lang kami dito sa kabilang side naman ang kanyang daanan ng mga tao. So, ay ito, tingnan nyo mga Inday, no? Ito naman siya ay travel bus. Galing din ito siguro baka malayo pa to sa Denmark, tapos yung connecting sa sakayan niya yung ferry boat para makarating dito sa Sweden,
O, tapos may mga tao na rin yan dyan ano, na nakabook na sasakay. O, tingnan nyo, may DXL pa, DHL pa dito talaga. Tapos ito naman, ito ay gatas. Hindi po yan siya langis. At lalong hindi yan krudo. Gatas yan siya mga inday. Arka ang may tatak niya. Siguro ito na yung cargo na nakalagay dito. Ito na yung mga product na galing sa Denmark at dadalhin dito sa Sweden. So, ito nga pala yung pinaka main entrance. Yung sasakay ka ng Stena Line, ferry boat, dito ka rin nadaan kasi ito talaga yung pinaka main entrance nila sa mga sumasakay, no? At lumalabas. So, ito, pasok tayo dito. Tapos, itong ilalim naman niya, yan, super highway naman yan siya. Makikita yung sasakyan. So, nasa taas tayo ngayon ng nasa bridge, ayan. So, ito na yung mga tao, no? Papauwi na. Tapos, ayan naman yung may mga sasakyan siya na car. Kabilang side din yung daanan nila. Ayan. Pauwiin siya mga inday. Galing yan siya sa Denmark. Nasa ferryboat. Galing yan sa loob ng ferryboat. Bababa sila dito sa Gothenburg. Ewan ko kung saan pa yung mga destination nila yung. Pero, ayan lang talaga yung way nila na connecting para makarating dito sa Gothenburg. At swerte naman natin at naabutan natin itong ocean bus na nagiging boat siya sa dagat at dito naman pagdating naman sa land ay nagiging bus. Ito ay city tour naman ang mga sumasakay dito, no? Umiikot ito siya sa karagatan at dito naman sa buong city. So, ayan mga inday. Sinwerte tayo. Tingnan nyo. Ayan na. Lumabas na yung kanyang gulong. Nakatawa na yung pating. Ay, yung sakay naman ng mga tao dito ay halo na siya. Merong tourist, meron din namang mga lokal. Meron naman tiga rito lang talaga siya na gusto lang talagang mag-ride on seawater hanggang sa city. So, ang tawag nila dito ay day tour, ocean bus. Pwedeng sa dagat at pwede din siyang sa land. So, ito na nga, medyo nag-stop pa ng konti. Nagchichismis pa sila. At sobrang dami talaga nito ng tao. Pag sumasakay ito siya, no, punong-puno yan siya mga inday. Na-experience namin yan ng aking kumari. Ay, Diyos ko. Pag nasa unahan ka sumakay, basa ka talaga. Pero ang saya-saya talaga yan, no? Kasi, imaginein mo, nagiging bus siya dito pag nasa highway. Tapos, bigla siyang magiging bangka sa dagat. So, imaginein mo lang. So, ayan ang itsura niya. O, diba? Puno din siya ng tao. Ayan, ocean bus. Shout out sa inyong lahat at thank you for watching. See you on my next vlog. God bless you. Bye!